magandang kinabukasan. Nang si Daniel ay makarating sa Amerika, pinili nito na manirahan sa California, hindi lamang dahil sa magandang klima, ngunit sa kadahilanan na rin na maraming mga Pinoy sa state na yon. Para sa kanya ay mas madali siyang makaka-adjust kung mapapaligiran siya ng kanyang mga kababayan. Hindi naging mapili sa trabaho si Daniel at kahit mahirap na pagsabayin ang pag-aaral at pagtatrabaho, hindi nito ininda ang panandaliang kahirapan sapagkat alam niya na mas magiging maayos ang buhay niya kung sakaling mas marami siyang pinag-aralan. Nang makagraduate si Daniel sa Foothill de Anza Community College District, ay nag-resign ito kaagad sa kanyang trabaho at naglakas loob itong pasukin ang ibang field. At dahil sa nakitaan si Daniel na magandang pag-uugali at kagustuhan itong matuto, ay natanggap siya bilang manufacturing technician sa Intel na nakabase sa Santa Clara, California. Ang kanyang pamilya sa Pilipinas ay masaya sapagkat ito ay nakakasahod ng maayos. Kalaunan, hindi lamang ang profesyon nitong buhay ang namayagpag. Base sa ulat, si Daniel ay lalong nagtiyaga na magkaroon ng magandang buhay nang makilala nito ang Filipina na si Evangeline. Ang relasyon ng dalawa ay kalaunang nauwi sa kasalan. Dahil sa pinaghandaan talaga ni Daniel ang pagkakaroon ng sarili niyang pamilya, ay hindi sila nahirapan na makapagsimula. Bagamat mataas ang cost of living, lalo na ang presyo ng mga bahay sa Milpitas, sa isip na mag-asawa ay perpekto ang lugar na yan dahil kung sila ay magkaroon ng mga anak, ay hindi ito mahihirapan na maka-adjust dahil sa ganda ng kapaligiran. Isa rin sa rason kung bakit nila napili ang Milpitas ay dahil na rin sa napakaraming oportunidad na maaaring makatulong na magkaroon ng maayos na buhay ang kanilang mga anak. Nang sila ay makalipat sa lugar na yan, ang mag-asawa ay nagtulong na magtrabaho para paghandaan ang pinansyal na aspeto ng pagkakaroon ng pamilya. Ngunit ang mag-asawa ay hindi kaagad binigyan ng anak. Bagamat malungkot, bilang mga Kristiyano, ang dalawa ay taimtim na nalangin na sana ay pagkalooban sila ng anak. Kahit ang mag-asawa ay malungkot, ay hindi naman sila masyadong nagpa-apekto. Sa halip ay mas panag-igipan nila ang kanilang pagtatrabaho. Hanggang noong 1994, sa wakas ay masaya nilang ibinahagi sa kanilang pamilya sa Pilipinas na si Evangeline ay nagdadalang tao na. Si Daniel ay walang mapagsigla ng kasiyahan, kaya mas lalo pa nitong pinag-igi ang pagkayod sapagkat kinailangan ng kanyang asawa na tumigil sa pagtatrabaho sapagkat maselan ang pagbubuntis nito. Pagkalipas ng 9 na buwan, sa tulong ng mga doktor sa Washington Hospital sa Fremont noong March 24, 1995, ay isinilang ni Evangeline ang isang sanggol na babae na pinangalanan nilang Danica. Sa tulong ng ilan nilang mga kapamilya na nakatira malapit sa kanila, ay maayos na naka-adjust si Evangeline sa pagiging first-time mom. Nakatulong din ang presensya ng mga ito para hindi masyadong makaramdam ng kalungkutan si Evangeline. Sa